Saya, taga Butuan. O sino yung taga Butuan dyan? Mga Bisaya! Mga putang ina mga Kongreso! Mga hayop kayo! Una sa lahat, magandang hapon sa lahat at nandito. Bisaya! Mga kapulisan dyan! Maraming salamat. Ang pinunta natin dito, no? Yung katiwasay, yung walang gulo, no? Ang pinunta natin dito ay yung mga putang inang mga politiko na nila walang hiya. Mga yawa sila! Ano? Tapos dito si Abanting, nanalo, ang putang ina na yan. Putang ina mga pumilik na yan na naghawak si Abanting ang mga putang ina nila. Isa pa, ito kasi presidente, ang putang ina ng presidente na yan, pumipirma. Sabihin niya, wala siyang alam. Ba't siya pumipirma? Kung wala siyang alam. Alam niya lahat ang katiwalian sa ating Pilipinas. Sa inawakan niya ngayon, putang ina mo. Yung mga nagbulag-bulagan dyan, dito walang kakampi dito. Walang pula, walang kulay dito. Iba-ibang kulay dito nandito. Magsalita tayo dito. Mga putang ina kayo. Tapos sa comment section nagaway-away kayo. No? Ay naghihirap sa Pilipino, no? Ang mga tabang, mga putang ina ang tabang dito sa comment section kung sino-sino mga mapaputang ina sila. Puro murahan. Dito kaya magsalita tayo. Magsalita tayo dito. Kasi tayo ay bulag-bulagan sa mga putang ina na yan. No? Yung mga tao dyan, yung mga yung mga mahilig magkano sa comment section, magmura, huwag kayo mag-away-away. Ang kaaway natin ang gobyerno. Hindi tayo. Tayo ang magbabagsak sa gobyerno. No? Mga lintik sila, no? Ayos sila. Ito kasi idol ko to. Wala sa pula idol kita pare. Idol. Mga pistinyawa sila, no? Tapos itong mga yung nangyayari ngayon, tingnan mo. Tayo ang nililito sa mga putang inang kongreso na yan. No? Isipin mo, dinala dun sa citizen ng Pasay. Bakit na nila doon? Si Marcolita, sabi ni Marcolita, ba't din nyo sinabi sa amin? Kami ang Blue Ribbon dito. Dapat sinabi nyo sa amin, putang ina ka Soto. Putang ina mo Soto, wala ka sa katinuan. Pati si Big Soto, niyari mo, sinama mo sa walang katinuan, putang ina nyo. Skol bukol. Yung mga estudyante dyan nga idol ni Big Soto, o ni Bico Soto, ngayon wala na. Ang idol natin ngayon, iba na. Yung bagong 26 years old na congressman. No? Yes! Kaya Bersaga! Puta na yan. Sabi nga ni Duterte, Kiko Bersaga, ikaw ay maumuno. Buksan mo ang iyong isipan at umunuan mo ang buong mamamayan Pilipino. Sabi ni Duterte. Kaya ngayon, sinisuwalam niya lahat. Magkapamilya yung mga putang ina yan, pero dyan sa Brigasa, walay, magkumpari yan sa baba niya. Sama mo si Bongbong Marcos. Ito yung putang ina Bongbong Marcos sa sa'yo. Yan! Ikaw mo sila. Ang putang ina gumimitay para walang alam sa mundo, ano? Siya naman pumipirma sa lahat ng katiwalian. Siya ang may alam sa flood control ngayon. Nawala sa atin yung pira natin, yung piso-piso, ginawa nilang milyon-milyon. Ano? Ilang bilyon ang kinuha nilang pira para sa atin. Tayo nagtatrabaho, di ba? Ang hirap ng trabaho natin eh. Kumikita lang tayo ng sentibo, samantalang sila mga putang ina sa itaas na yan. Mga kongreso na mga putang ina, kongreso na yan. Sunugin natin sila. Putang ina nila. Ano? Itong mga Bisaya kasi, natututo din ako kay Duterte, yung putang inang pulira sila, hayop mo. Yung mga nagbulag-bulagan yan. No? Alam ko yung mga kapulisan dito, nakikinig sila sa atin. Pero alam ko, atin yan eh. Atin yan. Sumusunod lang sila sa batas. Wala tayong magagawa dyan kasi nasa sila sa posisyon ngayon. Sumusunod sila sa posisyon sa batas. Sa government natin ngayon, sa gobyerno. Yung gobyerno din dahil yung putang inang utok, bulinaw. No? Utak, bulinaw yung ano natin ngayon, yung vice, o yung presidente natin ngayon. No? Tapos ang titirahin nila, ang layo na ano titirahin nila si Sara. Diba? 2022 at saka 2025 ang nangyayari sa flood control, sa corruption. Bakit nila isasali si Sara? Ang layo-layo mga putang nila. Dapat iniumpisa nila sa pinakadurot mo na doon sa tatay ng Marcos. Putang ina nila. No? Ba't nila mag-umpisa? Balik tayo sa 2016 na sa 2019. Bakit? Puta may puno pa eh. May Marcos pang senior. Putal. Hindi ba natin yan? Sila yan na saan yan nilibing? Saan yan nilibing?
ano? Total, lukato na una. Oh, yung mga hindi pa nagsasalita dyan, magsalita tayo. Kasi ito yung panahon na magsalita tayo sa loob natin ba? Sakit na naramdaman natin ba? Di ba? Leopard! Bobo! Ba't tayo yung sumigaw? O yung mga gusto magsalita dyan, magsalita na. Kasi ako, sa totoo lang, ang sakit ng looban ko, no? Oh, yung mga estudyante dyan, mga kabataan, pwede kayo magsalita ito. Ano kayo? Ay, salamat ha, salamat. Salamat po sa mga nandito po ngayon. Sana po, pag ngayon po na may pinaglalaban tayo, wala po muna tayong kulay, walang edad, walang mahirap, walang mayaman. Sana po lahat tayo, alam natin na nandito tayo dahil may mga karapatan po tayo na pinaglalaban. Kantahin ko. Alalahanin po natin na yung Senate hearing po na to, ang pinakapunong dulo po, na yung corruption, yung flood control projects na nawawala, hindi po makita. Sana po mag-focus tayo sa kung ano po yung pinaka-issue na problema ng bayan natin ngayon. Sana din po, magtulong-tulungan tayo na mahikayat pa ng mga mamayang Pilipino na sumama sa laban na to. Hindi lang po ngayon, pero pati na po sa susunod na Sabado, sa September 21. Dahil ito po laban na to, hindi lang po para sa sarili natin o para sa pamilya natin. Pati na rin po sa mga tao na nakita natin naghihirap, nakatira sa daan, kahit na sana po, meron po sanang plano o mga programa para sa kanila. Ang nangyayari po, nakikinabang lang palagi yung mga kurakot na opisyales. Sana po, matuto po tayong i-call out yung mga maling ginagawa nila. Kahit po yung mga anak nila na walang ginawa kundi waldasin yung pera ng bayan. Yung mga tao po yun, mga contractor man po, engineers, architect man po, o yung mga opisyalis po, lahat po yan matatanda na po. Hindi po sila magiging professional kung wala po silang tuwang. Hindi pwedeng laging dahilan lang nila ay napipilitan sila kaya nila nagawa yung pangukurakot. Alam po nila sa sarili nila na mali yung ginagawa nila pero ginagawa pa rin nila. Bakit? Dahil lang sa personal na interest nila. Dapat po hindi tayo pumayag na gano'n. Kung ano yung masama, kung ano yung hindi tama sa sistema, baguhin na po natin. Kasi sa huli, ang maghihirap lang po, magsasuffer, ay yung mga susunod na henerasyon. Yung henerasyon natin, yung susunod sa amin yung mga magiging anak at apo rin natin. Sana po hindi tayo pumayag na ganun-ganun lang po yung gawin sa atin. Na para bang mga insekto lang tayo na pipitikin lang nila. Dapat po sila yung matakot sa atin. Dapat mapakita po natin na hindi tayo natutuwag. Nalalaban din tayo. Salamat po ulit dahil nandito po ang bawat isa sa inyo. Sa pangataman po, o bata. Mga pulis na po na nandito, salamat po dahil nandito kayo para protektahan kami. Alam ko po na wala po kayong intensyon na saktan kami. Salamat po dahil nandito kayo para i-control lang kami kung sakali may pangyaring riot. Salamat po dahil yung mga tao po nandito mula umaga pa po. Patuloy po kayo nandito. Hapon na po, magagabi na. Yung iba po sa atin, maaaring wala pa pong kain. At ganun din po, salamat din po sa sponsors na nakita po namin nagbibigay po ng pagkain at tubig. Salamat po dahil kung wala man po organizers tong rally na to, andito po kayo, nagtitake po kayo ng initiative na lumaban para sa bansang Pilipinas. Salamat po. Mga kasama, narinig nyo ang boses ng isang kabataan. Pangalan niya si Nicole. Hello. Mga kasama, napansin nyo ba? Alam nyo po na nagsasalita si Nicole, kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako nung nagsasalita si Nicole. Ang mic sa hinahawakan mo. Hello. Test. Yan. Nung nagsasalita si Nicole, kinikilabutan ako. Bakit? Sapagkat siya ang clear example of active and aggressive youth. Nakita nyo, isang kabataan at lakas loob kumangat. Hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot, at hindi siya nagdalawang isip. Dahil kumarap sa inyo at kanyang isiwalat ang kanyang damdamin.
Alam mo, Nicole, pagdating mo ng panahon, pagtanda mo, kagaya namin, pag naabot mo na ang panahon namin, sasabihin mo sa mga apo mo, sa mga anak mo, sasabihin mo, I was part of history. Di ba? You were part of the history. Kaya yan sana maging mitsa sa atin. Kung ang isang kabataan na kita nyo naman, batang-bata nagsalita, walang takot, walang iyawa, walang ninayawa, walang kapa. Siniwalat niya ang kanyang damdamin, ang kanyang pagkamuhi, ang kanyang nakikitang pagkakamali ng mga namumuno. Sana ganun din tayo. Lahat tayo mga kapatid, gagabihin na tayo. Nakahanap pa rin tayo ng speaker o takapagsalita. Dapat nga sana nakapilan na rito sa likod at magsasalita, di ba? Gayahin natin maging example si Nicole, gayahin natin maging idolo, maging model si Nicole. Isang kabataan na hindi nagdadalawang isip magsalita. Sabi ko, si Nicole, pagdating niya ng araw at lalo na pag tayo nagtagumpay sa ating pagkilos na ito, sasabihin mo sa iyong mga anak, I was part of history. Okay. Hello. Magandang hapon o gabi naman. Ako po isang OFW, isa sa mga OFW for 18 years. So, on behalf of the OFW sa Pilipinas at mga overseas worker po natin, voluntary po ako pumunta dito kasi nakita ko po sa social media yung pagkinig ko yung dito. Kasi ako po isang Pilipino, isang nababasa po ng tax po. Ako po isang seawoman, alam niyo po ba yun? So, 18 years na nagbabarko po ako, bilang seafarer po, naranasan ko po yung magandang buhay bilang seafarer po. Pero syempre, may mga kapatid po akong seaman na dumadahil po sa bansa natin. Nalulungkot po sila kasi yung pinapadala po namin remittances ay napakalaki po. Buwan-buwan po yun. Saka, syempre, lahat po yung may tax po, di ba? Yes. Syempre, ilang po ang mayang Pilipino, gusto po natin makita yung ating pinaghirapan sa ating bansang Pilipinas, di po ba? So ngayon, nalulungkot po ako, nagagalit po ako, pero hindi po ako galit na galit. Galit lang ako, inumay na marami po yung magnanakaw. Mas lalo lumala ang mga magnanakaw ngayon. Di ba po? Hindi po yung ikaw ay pula, puti, whatever yung kulay mo. Ikaw ay Pilipino. Kailangan ka mananahimik na lang ba? Di ba? Tayo ay Pilipino, tayo dapat magkaisa. Isa na yung layunin natin. Kung meron kang nanakit, sama ng loob sa ating gobyerno, ipahayag po natin dito, pumunta po kayo. Kaya nga ako pumunta dito eh. Kasi, gusto ko po magpahayag ng aking damdamin. Hindi po ako galit na galit. Nagdadamdam lang po ako kasi nakakalungkot po yung mga anak natin, yung mga next generation po ba, na ang dadadali lang, baon na tayo. Wala nang progressive sa bansa natin. Hindi po ba kayo? Yes. Yun lang po kasi sobra na yung pagnanakaw sa gobyerno. Yan sa HOR. Itigay nyo na yung kalukuhang hihiling nyo na yung pag-imbisigan nyo kasi mismo sarili nyo, alam ninyo na may kinalaman po kayo sa malaking korupsyon na to sa ating bansa. Sabi po sa Biblia, batiin nyo sino walang kasalanan. Wala po ba kayong kasalanan dyan? May kasalanan po kayo sa mamayang Pilipino. May kasalanan po kayo lalo na sa Diyos at sa bansang ito na ninanakawan ng Diyos. Diba? Ang Panginoong Diyos ay sabi, He allowed this to happen. May purpose siya, bakit nangyayari sa bansa natin ito? Diba? Para tayo ay humingi ng tulong sa Kanya. Kasi nga, nahihirapan ang bansa natin. Bakit sa cancer po, ay para wala na solusyon sa cancer na yan, sa sakit ng ating bansa. So, ako po nagpapasalamat. Yesterday, sa nakita ko sa inyong magkakaisa. At pumunta po ako volunteer.
dito dahil gusto ko po makita sa inyo at sabihin ng aking nararamdaman bilang isang Pilipino, isang taxpayer. Maalala lang po ang ating mga kapulisan ay ating kakampi. Ang AFP ay ating kakampi. They know the Constitution. Ang lahat ng pagtitipong ito ay naaayon sa saligang batas. And they know the law. No? Siguro naman yung mga nakaalam ng batas kahit hindi pa lawyer ay nakakaintindi ka ng batas na yan. At yan ay nasa saligang batas. Ang malayang magpapahayag, pwede ka magsalita, pero hindi ka pwedeng manakit. Pwede mo ilabas ang mga hinaing mo sa gobyerno na maaaring maparating sa kanila ang iyong saloobin. Kaya mga kababayan, if you have free time, why not to stand here and speak out when is the time na magsasalita ka? When is the time na tatayo ka dito kung saan man nakapagtitipo ng mga payapa? Kaya ka mananatiling tahimik, Juan de la Cruz, na ang bansang ito ay lubog na tayo. Kaya hiya ang ating bansa. Noong proud ka maging Pilipino, pinagmamalaki mo ang Pangulo mo. Pero ngayon, you are not. Parang di mo, parang kung tinatanong ako ng aking mga guests sa ibang bansa, pag tinatanong sino Pangulo mo, hindi ko mabanggit. Kahiya-hiya, yan po ang katotohanan. But before, I don't want to mention ang ating dating Pangulo. I pray for him na makauwi siya dito ng buhay pa. Kasi all you know, hindi na siya nakakilala, hindi na niya alam ang nangyayari. Dahil sa kababayaan ng gobyernong ito, dalangin ko bilang isang Pilipino, mahal na Pangulong Bongbong Kaarawan mo ngayon, I pray for your enlightenment of your heart, the enlightenment of your mind. Be with us, na ikaw, binoto ka namin bilang isang presidente. Sumingot mo na ng kokin yun, bago mag-isto. Gertinyeg. If you really have concern to us, Mr. President, kung mahal mo ang bansang ito, please, I'm begging you, kung di mo na kaya mamuno, better you step down. Yes! Sabi nila, kung gusto mo maayos sa bansa, dapat mo makipagsundok sa mga kaaway mo. I don't think so. Dahil wala ka nang pakialam talaga sa mga bagay na ganyan. This is the reality. If you don't have the right or the strength to govern this country, I suggest, Mr. President, kung di mo na kaya, we do understand. You step down now. So, because may mga bagay, mas mataas kami sa iyo, mahal na Pangulo, dahil ayon sa batas, kami mga mayang Pilipino, pwede namin baguhin ang kasaysayan na yan na noon ay nabago noon dahil sa kapangyarihan ng mamayang Pilipino. Ito ay para sa Pilipino, no matter your stance, no matter is your color, we are Filipino. Our bloodline is a Filipino, and we stand for the truth, we stand for our country. Thank you. Yes! Hey!